Alam mo ba na nakadiskubre ang mga siyentipiko ng kakaibang bagay? Sa madaling salita, ginagamit nila ang DNA ng mga naglalaong hayop noon upang buhayin muli ang mga ito. Ngayon, kung sa tingin mo bang tama o mali ang pagbuhay muli ng mga hayop na matagal nang nawala ay ibang usapan. Pero nakakabilib na kaya natin itong gawin gamit ang makabagong teknolohiya. Kaya ngayon ay tingnan natin ang ilang mga hayop na maaaring muling gumala sa mundo kasama natin sa hinaharap. Una ay pag-usapan natin ang thylacine. Ang thylacine ay kilala rin bilang Tasmanian tiger. Sa lahat ng mga naglalahong hayop, ang pagbuhay muli sa thylacine ay mas madali kumpara sa iba. Bakit? Dahil kamakailan lang sila nawala. At mayroon tayong kumpletong katawan ng huling thylacine sa mundo. Ang thylacine ay may kawangis ng isang lobo, ngunit kilala sila sa itim na guhit sa kanilang likuran at mahabang tuwid na buntot. Dati silang naninirahan sa Australia, Tasmania at New Guinea. Noong 1900, marami pa silang matatagpuan sa Tasmania, ngunit tinatawag sila bilang salot sa mga tupa. Dahil dito, hindi sila nagustuhan ng mga magsasaka at ng gobyerno. Nagbigay sila ng pabuya sa sino mang makahuli sa thylacine, kaya unti-unting naglalaho ang kanilang populasyon. Ang huling thylacine sa mundo ay naglaho noong 1939. Dinala ito sa isang zoo sa Australia, ngunit sa halip na alagahan ay napabayaan ito. Hindi ito pinapapasok sa kanyang silungan, kaya nasobrahan ito sa init tuwing araw at nagiyelo sa lamig tuwing gabi. Dahil sa kapabayaan, ay nawala ang huling thylacine sa mundo. Ngunit may pag-asa pang mabuhay silang muli dahil meron tayong kumplitong genome ng thylacine. Maaari nating ihalo ang kanilang DNA sa mga lobo upang muling buhayin ang thylacine. Maaari ba nating itama ang ating pagkakamali dahil ang tao mismo ang dahilan kung bakit nawala ang thylacine? Kaya baka may obligasyon tayong ibalik sila. At narito rin ang woolly mammoth. Bagaman wala ng buhay ng woolly mammoth sa kasalukuyan, ay alam nating lahat kung ano ang itsura nila. Malalaking balbon na elepante na may mahabang pangil. May mga hindi kumpirmadong sightings na mga woolly mammoth sa Siberia. Pero ayon sa siyensya, sila ay tuluyan ang nawala. Matagal nang nawala ang woolly mammoth, pero hindi ito kasing tagal ng inakala natin. Sa loob ng maraming taon, pinaniniwalaang nawala na sila noong Ice Age. Ngunit natuklasan na iyon ay sa mainland lamang. Sa katunayan, 4,000 taon pa lamang ang nakalipas na may 1,000 woolly mammoth na nabuhay sa Wrangel Island, isang maliit na isla sa Arctic Ocean. Dahil nanirahan ang woolly mammoth sa malamig na klima, marami sa kanilang mga labi ay nananatiling buo. Noong 1997, isang 9 na taong gulang na lalaki ang nakahanap ng isang nagiyelong woolly mammoth sa Siberia. Siyempre, wala na itong buhay. Pero tulad ng ilang tao na nagpapapreserve ng kanilang katawan sa pamamagitan ng pagiyelo, ganito rin ang nangyari sa woolly mammoth. Dahil dito, nakakuha ang mga siyentipiko ng napakahalagang impormasyon. Sa tulong ng DNA extraction at stem cell technology, posibleng mabuhay muli ang mga woolly mammoth sa hinaharap. Ngunit gusto mo ba talagang makakita ng napakalaking nilalang na gumagala sa paligid natin? Noong unang panahon ay ginagamit bilang pagkain ng mga sinaunang tao ang woolly mammoth, ngunit hindi nila ito nahuli ng walang labanan. Marami rin ang nawalan ng buhay sa pagsubok na hulihin sila. Paano bubuhayin muli ang woolly mammoth? Gagamitin ng mga siyentipiko ang DNA mula sa mga nagigilong katawan ng woolly mammoth. Pagkatapos, ipagsasama nila ang DNA nito sa malalapit na kaanak nito tulad ng elepante upang makalika ng isang hybrid na woolly mammoth elephant. Sa pamamagitan ng selective breeding, maaari nilang maibalik sa mundo ang woolly mammoth. Ngunit gaano katagal bago ito mangyari? Ayon kay George Church, isang mananaliksik mula sa Harvard, maaari nating makita ang mga nababuhay ng woolly mammoth sa loob lamang ng ilang taon. At narito rin ang saber-toothed tiger. Halos lahat ay kilala ang saber-toothed tiger dahil sa Ice Age na pelikula. Katulad sila ng mga tigre na mayroon tayo ngayon, ngunit mas malalaki ang kanilang pangil. Nabuhay sila sa mga nagigilong lugar noong panahon ng Pleistocene sa Hilaga at Timog Amerika. Ngunit tuluyang nawala ang mga ito, mga 10,000 taon na ang nakakalipas dahil sa pagbabago ng klima. Marami rin sa kanila mga pagkain ang nawala at sila mismo ay hinuhuli ng mga sinaunang tao para sa kanilang pagkain. Ngunit dahil sa mga katawan ng saber-toothed tiger na natagpuan sa yelo, ay posible na silang maibalik.
Sa kabila ng kanilang pangalan, hindi talaga sila kamag-anak ng mga tigre, ngunit mas malapit sa mga leon sa Africa. Naniniwala ang ilang eksperto na maraming di pa natutuklasang katawan ng saber-tooth tiger ang nananatiling nakapreserve sa yelo ng Siberia. At kung matatagpuan ang mga ito, ay maaaring bumilis ang proseso ng kanilang pagbabalik. At narito rin ang Siberian unicorn. Kapag narinig mo ang salitang unicorn, ay malamang maiisip mo ang isang pantasyang hayop mula sa pelikula. Ngunit hindi lamang sa mga alamat umiiral ang mga unicorn. Dati rin silang nabuhay sa ating mundo. Gayunpaman, hindi sila mukhang isang maringal na kabayo na may sungay sa noo. Sa halip, ang Siberian unicorn ay mukhang nakakatakot. Meron silang isang napakalaking sungay sa kanilang ulo at isang malaking umbok sa likod na nakatulad ng sa mga camel. Napakalaki nila at kayang durugin ang sinuman. Dahil dito, hinuhuli sila ng mga sinaw ng tao ng sama-sama. Sila ay nabuhay libo-libong taon na ang nakakalipas sa mga lupain ng Eurasia. Pinaniniwalaang nawala ang Siberian unicorn mga 200,000 years na ang nakalipas. Ngunit ayon sa mga bagong natagpuang buto, maaaring mailan pang nabuhay hanggang 40,000 years ang nakalipas. Ang isang Siberian unicorn ay tumitimbang ng halos 4 na tonelada. At naging problema ng mga mananaliksik sa pagbuhay muli sa hayop na ito ay masyadong luma ang kanilang nahanap ng DNA. Ngunit noong 2018, sa tulong ng makabagong teknolohiya, sa wakas ay nasuri ang DNA ng Siberian unicorn sa unang pagkakataon. Bakit nawala ang Siberian unicorn? Bagaman nabuhay sila kasabay ng mga sinaw ng tao, ay hindi natin kasalanan ang kanilang pagkalipol. Sa halip, sila mismo ang may problema. Napakapihikan nila sa pagkain. Ngayon, kung susubukang buhayin muli ang Siberian unicorn, ay malamang pagsasamahin ang kanilang DNA sa DNA ng rhino. Dahil ang mga rhino ang pinakamalapit na kamag-anak nila sa kasalukuyan. At narito rin ang dodo. Ang mga ibon na dodo ay kamakailan lamang nawala sa mundo. Matatagpuan sila noon sa isla ng Mauritius at kilala sa pagiging medyo hindi matalino at sa hindi kakayahang lumipad. Isang organisasyon na tinatawag na Revive and Restore ang nagtatrabaho upang maibalik ang mga dodo. Ang tanging problema ay mahirap hanapin ang DNA ng dodo. Ngunit noong 2016, nagbago ang lahat dahil kay Beth Shapiro, isang mananaliksik mula sa University of California. Nagawa niyang i-sequence ang genome ng dodo bird sa pamamagitan ng pag-aaral sa genome ng Nicobar pigeon na siyang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ng dodo. At narito rin ang higanting usa. Ang giant elk na kilala rin bilang Irish elk ay nawala mga 13,000 years ang nakalipas. Madalas silang matagpuan sa Europa, Asia at Hilagang Africa. Ngunit maraming katawan nila ang natagpuan sa Ireland. Ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak nila ay mga reindeer. Gamit ang DNA ng giant elk at isang embryo ng usa ay posible silang maibalik sa mundo. At narito rin ang moa. Katulad ng dodo, ang moa ay isa pang nawalang ibon na hindi marunong lumipad. Ngunit mas malaki ito dahil may bigat itong umaabot sa 510 pounds. Gayunpaman, nagtagumpay ang mga mananaliksik sa Harvard University na muling buuin ang genome ng moa. Noong 2018, nakakuha sila ng DNA mula sa paa ng isang moa, kaya maaaring sa hinaharap, makikita tayong muli ng mga dambuhalang ibong ito na naglalakad sa mundo. Ang kanilang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ay ang imos at kiwis, kaya posible silang maibalik sa pamamagitan ng paglalagay ng moa DNA sa itlog ng isang kiwi o imo. Sa kabila ng nagawa ng mga tao na siyang dahilan sa pagkawala ng maraming hayop, ay tila may kakayahan na tayong itama ang ating mga pagkakamali gamit ang agham.